Pinakitaan siya ng crates ng dollars tsaka yung mga golds. Pinakitaan siya somewhere in Pampanga daw. Hindi paniwala itong Koreano. Kasi may binigay pa sa kanyang sample eh. Nahulog sa entrapment operation ng National Bureau of Investigation, Organized and Transnational Crime Division ang dalawang East African national matapos nilang tangayin ang 10 milyong piso ng isang negosyanteng senior citizens na Koreano. Ayon sa NBI, nagpakilalang investor ang dalawa na maglalagak umano ng 100 kilo ng ginto at $100 million sa negosyo ng biktima sa Korea. Pero kailangan munang magbigay ng malaking halaga ng pera ang biktima para maipadala ang kanilang investment. Ang usapan doon is i-invest nitong ating mga subject sa business ni complainant ng Korea National. May mga dokumentong pinakita itong ating mga subject na kunwari legit yung business nila. Mayroon pa silang pinakita mga forwarder, mga pero yun nga. Fake lahat yon. Na-verify natin na fake lahat yon. Paniwalang paniwala ang Koreano dahil totoo ang mga sample na ginto at dolyar na ibinigay sa kanya. Bukod dito, nagpakilala rin ang isa sa mga sospek na apo ni dating UN Secretary General Kofi Annan. Sakalang ito nagduda nang umabot na sa 10 milyong piso ang nakuha sa kanya. Simple lang naman yun eh. Kung ikaw may mag-invest sa'yo ng ganong kadaming pera, bakit kailangan pang manghingi sa'yo ng pang-logistics? Di ba? Kung mag-invest sa'yo yan, hindi na yan manghihingi sa'yo ng pera kasi nga willing nga mag-invest ng napakalaking amount eh. So dapat yun, nagduda na siya. Doon pa lang nung hiningan siya ng pera kasi sa dami ng pera pinakita sa kanya, bakit pa siya hihinga ng pang-logistics? Sabi ng NBI, hindi ito ang unang beses na naloko ang Koreano. Pero Pilipino ang mga unang nambiktima sa kanya na posibleng kasabwat din ng mga sospek. Ilang beses na ring nakahuli ang NBI ng ganitong modus operandi na sangkot ang mga East African national. Pero biktima, hindi lang mga dayuhan, maging mga Pilipino. Kinilala ang mga sospek na sina Lashana Kesali, isang Liberian national, at Abdullahi Fofana, Guinea national. Nakuha sa kanila ang 2 million pesos na budol money, pero hindi na nabawi pa ang 10 million pesos. Grupo talaga to sila. Kung makikita mo kasi yung modus nito, hindi to first time eh. Ganito talaga ang karamihan ng modus nila eh. Same itong ganitong nationalities, ganito ang mga modus nila eh. Hindi to first time eh. At hindi lang NBI ang nakahuli ng ganyan. At I think marami ng law enforcement agencies na ganun talaga ang palaging modus na nahuhuli. Nasa watchlist at blacklisted na rin sa Bureau of Immigration ang dalawang suspect. Mahaharap din sila sa patong-patong na kaso. Nakipag-ugnayan na rin sa BI ang NBI para sa kustodiya ng mga dayuhan. Paalala ng NBI, huwag maniniwala sa mga ganitong modus o estilo na gumagamit ng ginto at dolyar, lalo na kung obvious naman ang panloloko. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.